Pangulo dyan, batch by batch, kulong kayo together. At ang second batch, sabi nga, Why stay? ang second batch nga na nararamdaman at nababalita ngayon ay ang dati na rin nakulong, Jinggoy Estrada. Pangalawa na isusunod ng DOJ, Sandigan Bayan, si DOJ, NBI at itong ombudsman ay si Jinggoy Estrada. Uy, wag naman kayong ganyan kay Jingo. Uy, napasubo na naman. Napasubo, subo. Papa na ano kung makukulong, dalawa ulit sa nibong. Oh. Ibig sabihin nun sa paulit, kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! At saka si Jinggoy, ayaw niya ng walang kasama. Gusto niya general population. Pero alam ko, parang mas bet ni Jinggoy yung nasa city jail, ano? Oo. Alam mo naman, di ba? May mga napapabalita nga daw na Otomesa? talagang... wala akong sinabing gano'n. Sabi lang yun, nasabi ng mga sabi yun. Na para bang syempre, di ba? Alam mo Pero naman. in fairness, ba't sila lang dalawa na i-involve ulit? Napansin ko lang Napansin ko lang. Ano? Dalawa lang sila na i-involve. Oh. Nino? Hindi, dalawa sila lagi na involved. Saan? The last time, di ba, former President Pinoy, naalala nyo, nakulong yung dalawa. Nasa magandang kulungan. May nakalimutan ka. Kasama si Manong Johnny, sinama nila noon. Oo, may nakalimutan ka pa. Sino? Si Villanueva. Oo. Pero ang bago sa tropa. Di ba? Meron din siya kay Conchita Carpio. Oo, di ba kinamada nga yan sa ombudsman ni Martires? Martires. Na para bang multo na lang na Bigla na lang nawala yung kaso, na pinapadismiss na nga o pinapatanggal na bilang senador yan. Ngayon, matutuloy yan. Matutuloy na. Yan lang po ang sinasabi natin na accomplishment ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kumpara naman po, eto, dumako tayo sa ating... At ano kasi ng taong bayan, lang malala ba yung kay Villanueva? Napakalala. Example na malala. Ha? Example lang malala. 3 malversation yun eh. 3 malversation kasama yung 12 billion pesos sa Bulacan. Oo. O sa mga taga Bulacan, makinig po kayo sa amin. Ito. Mga taga Bulacan, kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Ayan ang sinasabi namin sa inyo. Taga Bulacan ako. Ang ginagawa po ng administrasyon na to, kumukuha po sila ng konkretong ebidensya at kita nyo naman po ngayon, sunod na ang mga ginagawa pong pagdakip at paghuli sa nagwalang ya sa pera ng taong bayan. Correct. Pero sumunod nating italakayin po, ito pong ginawa ng kampo ng ating kagalang-galang Senator Trillanes kung saan nagsumiti po sila at nagkaso diyan po sa ombudsman para po sa ating Tsakadal, Sara Duterte. Ito yung final nila, mga kapatid. Ito yung final nila. Alam mo ba unang-unang final nila? Plunder cases. Graft and corruption. Malversation of public funds. Alam mo kung bakit? Sabi nga ni Senator Trillanes, sabi niya ganun doon. Hindi ito paghihigante, hindi ito pamumulitika, dahil hindi naman ako nakaposisyon. Hindi ito pagkakataon upang magsalita ng kung ano doon sa ano yan. Ang gusto niyang mangyari, mapanagot itong si Sara Duterte sa mga pera na kanyang allegedly na ninakaw. At gustong mapatunayan nito ni former Senator Antonio Sani Trillanes na kapag nakasuhan, ito pong si Sara Duterte sa mismong ombudsman at papakinggan po ang hiling nitong pinail ng the silent majority at ni former President Sani Trillanes, dito po mga kababayan ko malalaman yung dapat malaman ng mga Pilipino. Ito po yung example nun. Bank accounts nitong pamilya Duterte. Kung totoo na meron po kayong bank accounts at kayo po ay tumatanggi, ba't hindi po natin buksan? Matagal ng issue yan na buksan na yan. Pero di ba? Pilit na pinipigil ng mga kasama niya. Natakot ang kampo ng kulto ni Duterte. Ito example, boss. Sino po rito may mga bangko? Bago po kayo kumuha ng bangko, tama ho ba ako? Kayo ho ay meron 2 valid ID, meron kayong negosyo. Yes. Di ba? Ang problema, itong si Tsakadal.
kumuha ng statement sa bangko. Mm. Nagulat daw siya, may pangalan daw siya doon. Oo. Pwede ba 'yun? Nag-submit ka ng dalawang ano? Hindi mo pangalan. Alam mo, hindi na nakakapagtaka kay Sara yan. Mahina talaga ulo eh. Pinanatan nga ni Takero eh. Oh. Sabi ba naman eh, hindi alam ang ibig sabihin ng New Year's resolution sa New Year's wish. Tama. Oo. Ang New Year's resolution niya daw, sana daw, may mapanagot sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Ping Lacson. Yun daw yung New Year's resolution niya. May managot. May managot. Dapat kung resolution ang kailangan, hindi dapat kumilos siya. Mm. Hindi dapat kumilos siya. Hindi naman kasi New Year's resolution ang tawag sa may managot. Wish yun. Wish yun, hiling. Hiling. Pero alam nyo, dito ko na pagtanto na talagang mahina talaga ang ulo ng mga sumusuporta sa kulto ni Duterte. Bakit kanyo? Ayaw nila sa mga taong walang issue ng korupsyon. Tulad ni Senator Trillanes. Kailan ba kayo nakabalita na merong naging issue, kaso, na panagot, nasampahan ng kaso ng pagnanakaw? Entry. Maliban sa ginawang istorya ni Digong Oo. na hindi naman napatunayan. Tama. Tama, mali. Tama. Ngayon, ang mga DDS, bira ng bira, kay Ping Lacson, kay Senator Trillanes, eto nga yung mga malilinis na mga politiko Tama. na hindi nga nai-issuehan ng mga ganyang mga klaseng karumal-dumal na pagnanakaw sa pondo ng bayan. Tama. Pero bakit ang mga DDS todo kampe sa mga tao na tadtad Ng kaso. ng Kaso. kaso sa pagnanakaw sa pondo ng bayan? Oo. Boss Mike, Ganon, kahina Boss ulo Mike, nila. hindi lang sa pagnanakaw. Yung isang ang kalbo na tatanga-tanga, nag-wish pa sa birthday niya. Inaapi daw siyang hayop ka. Anong inaapi? Pumasok ka, ang kapal ng mukha mo, 300,000 sweldo mo, kalbo. Di ba? Ba't mga DDS, ba't hindi nyo ibas yun? Ito. If you are a public servant and ikaw ay isang politikong hinalal ng taong bayan at hindi ka pumapasok sa iyong trabaho bilang duty, bilang senador, na dapat ay ikaw mismo ay ikaw mismo ang nagpapatupad at gumagawa ng batas. Tama. At ikaw ang nag-iimplementa sa Senado. Oo. Ginagampanan mo yung trabaho mo bilang elected senator. Kailangan mong manindigan ka na pumasok ka. Tama. Anak ka ng teteng. Chismis yung warrant eh. Chismis eh. Alam mo, napakasimple lang yan eh. Ito yung mga nagpapakilala noon na matatapang, Tama. kaya daw nilang ipaglaban ang bayan. That's right. Pero yung sarili nila ngayon, Hindi nila may paglaban. hindi nila maipaglaban. Diba? Sa wala pang kasiguraduhan na warrant of arrest. Alam mo, minsan, mas okay pa nga itong ginawa ni Bong Revilla kung titignan mo. Oo, Katapangan pa eh. Tama, tama. Isang kabitenyo, pinanindigan kung anuman yung mga ipapataw sa kanya. Ayan, pinatawan ng warrant of arrest, tinanggap niya. Pero etong taga Davao na kalbo na sinasabi mo, Oo. mukhang tatakutin lahat yata ito. Oo. Sa bagay, si Bastinga umurong kay General Torre. Kaya nga. Di ba? Hmm. Si Pulong din, di ba? Oo. Umurong din sa ICI. ICI. Na siya pa mismo yung nagsasabi na, handa naman ako, na pumunta dyan. Alam mo, Boss Mike, pag ganito pa ang tapang sa Senado eh. Come on, Mr. Trillanes! Big my D! ICC ka ng ICC! Sumama ka pa magposa. Sige, may sagot na ako dyan ngayon. Oh. Alam mo Senator Bato? Kulong ka na sa ICC! Kulong ka na sa ICC! Kulong ka na sa ICC! Pero nga ako solo, boss, pangaka. Kulong ka na sa ICC. Kulong ka na sa ICC. Oo, di Pegador, wala kang kawan.